Mainit ang araw noon sa may palengke ng Santa Filomena. Halos dumikit na ang alikabok sa pawis ng mga trabahadora. Sa pinakadulo na bahagi ng palengke, malapit sa kanto ng tindahan ng karne at gulay, nandoon si Pipito. Nakashort lang, pawisan at may bitbit na sako ng mga gulay na kailangang ihakot sa kabilang kanto. Hoy Pipito, huwag mong kalimutan yung bayad sa kahon ha. Sigaw ni Mang Gusting, may-ari ng pwesto ng repolyo. Siyempre naman Mang Gusting, sagot ni Pipito habang binubuhat ang sako. Pero baka pwede na rin akong makautang kahit kalahati lang ng alak mamaya. Napangiti si Mang Gusting. Abay, Sabado ngayon, alam ko na yan. Huwag ka lang magwawala gaya nung huli ha. Hindi sumagot si Pipito at ngumisi lang. Kilala siya sa buong palengke. Pasipag, mabait pero barumbado kapag nakainom. Pag may nakita siyang inaapi, hindi niya matiis. Kahit di niya kilala, basta alam niyang tama ang tao, handa siyang makipagsuntukan. Siya'y mag-isa na sa buhay. Bata pa lang siya, iniwan na siya sa pangangalaga ni Tandang Kalo, isang matandang nagtitinda rin sa palengke, na pumanaw na dahil sa sakit. Simula noon, si Pipito na lang mag-isa. Hindi niya kilala ang kanyang tunay na mga magulang. Magsisimula ang kababalaghan. Isang gabi, Sabado, nang si Pipito ay kakarating lang mula sa inuman. Gaya ng nakagawian, bumili siya ng 2 bote ng lambanog. Tapos ay naupo sa bangkong kahoy sa harap ng kanyang barong-barong sa tabi ng sapa. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga kuliglig at ihip ng hangin sa dahon ng saging ang maririnig. Sa di kalayuan, may tila kaluskos na gumagapang sa damuhan. Iniangat ni Pipito ang ulo at nagkunwaring walang naririnig. Pero nang marinig niyang muli ang kaluskos, sa pagkakataong ito, mas malapit, napakunot ang kanyang noo. Ay nako, magnanakaw ka, lalapain kita. Bulong niya habang kinukuha ang lumang itak na nasa ilalim ng upuan. Muli kumaluskos, mabilis, mabigat, parang may kalakihang hayop na gumagalaw sa damuhan. Tangina mo, nagpapatawa ka yata eh. Pulalas ni Pipito, sabay tayo at hawak ang itak. Tinungo niya ang gilid ng barong-barong, pero wala siyang nakita. Mga bata siguro to. Kung makapang-prank kayo umayos kayo ah. Hindi niya na natapos ang sasabihin. Sa likod ng sagingan, tumungaw ang isang nilalang. Malaki ang kalamnan, pabalahibo ang buong katawan, matatalas ang kuko at ang muka hindi tao. Mukha itong aso, ngunit hindi basta-bastang aso. Ang matay mapula at ang pahingay malalim na malalim, halos umuugong na ang kanyang paghinga. Lumabas si Pipito mula sa lilim ng kanyang barong-barong. Mahigpit ang hawak niya sa itak habang mabagal ang bawat hakbang. Huminto siya sa tapat ng sagingan at muling nagmasida. Ang mga dahon ay gumagalaw pa rin kahit walang hangin. Doon niya muling nakita ang nilalang. Tumambad sa kanya ang buong anyo nito. Halos 6 na talampakan ang taas. Makapal ang balahibo sa dibdib at balikat. Ang mukha ay parang pinagsamang aso at tao. Ang mga mata nito ay pula at may tila pagkamaramdamin. Nakalabas ang mahabang pangil at humahalimaw ang paghinga. Anong klaseng hayop ka? Singhal ni Pipito. Hindi sumagot ang nilalang. Lumakad ito papalapit, mabagal, matatag ang hakbang. Bumubundol ang bigat sa katawan nito sa lupa. Ramdam ni Pipito ang bahagyang pagyanig ng lupa sa bawat yapak nito. Kung gusto mo ng away, huwag kang magkakamali ng binangga. Muling sigaw ni Pipito sabay taas ng itak. Nang ilang dipa na lamang ang pagitan nila, biglang tumalon ang nilalang. Mabilis, isang iglap lang ay halos kasabay na ng hangin ang kilos nito. Umigkas si Pipito at itinaas ang itak, ngunit huli na. Napatumba siya sa lakas ng bugso ng nilalang.
Tumilapon siya sa tabi ng sapa at gumulong-gulong sa putikana. Napamura si Pipito habang agad na tumindig. May gasgas siya sa bisig at duguan ang labi. Hawak pa rin niya ang itak. Bumuelo siya nang muling umataki ang nilalang, saka siya umatras ng bahagya at nagbitaw ng isang mabilis na tagpas. Tumama ang dulo ng itak sa braso ng nilalang pero walang dugo. Sa halip ay parang balat ng kalabaw ang tumanggap ng hiwa. Makapal at tila hindi tinatabla na. Napatras si Pipito, napangiwi. Tangina, hindi ito hayop ha. Hindi rin tao. Muling humalakhak ang nilalang, pababa at nakakagimbal. Bumubula ang laway nito habang ngumangangang tila tinutukso siya. Nasa gilid ng sapa si Pipito nang biglang may sumitsit sa di kalayuan. "Pepito!" Sigaw ng pamilyar na tinig. Si Mangustina may hawak na lumang baril. Tumatakbo pa palapit. Kasama niya si Alberto, ang katrabaho din ni Pipito sa palengke. "May nilalang sa likod ng bahay ko!" Sigaw ni Pipito habang tinuturo ang direksyon nito. Pagdating ni na Mangustina at Alberto, wala na roon ang nilalang. Wala na ni isang bakas. Kahit ang mga yapak, lahat ay muling tumahimik. "Anong nakita mo?" tanong ni Alberto habang pinupunasan ang dugo ang labi ni Pipito. "Parang aswang pero hindi kagaya ng mga kinikwento sa atin. Mas malaki, mas mabangis," sagot ni Pipito. "Gabunan, yan ang tawag sa nilalang na yan." Napatingin si Pipito. "Gabunan? Anong ibig mong sabihin?" Lumapit si Mangustina, binaba ang baril at tumingin sa madilim na kagubatan sa may likuran ng bahay. "Noong bata pa ako, may mga matatandang nagsasabing may nilalang na lumalabas tuwing may sabayang kabilugan ng buwan. At pagkatapos ng anihan, hindi basta-bastang aswang to, malalakas sila at halos di tinatabla ng sandata. Ang tawag sa kanila, mga gabunan." "Hindi ako naniniwala sa mga ganyang kwento noon, Manggusting pero yung nakita ko kanina, di ko na alam kung ano ang totoo at sa hindi," sabi ni Pipito. Nanginginig pa rin ang mga tuhod. Kinabukasan, Linggo, wala si Pipito sa palengke. Marami nagtatanong kay Alberto kung nasaan siya. "Nagpapahinga raw muna. May nangyari kagabi sa bahay niya maikling sagot ni Alberto. Hindi alam ng marami ang buong istorya. Hindi na rin pinaabot ni Manggusting sa iba. Ayaw niyang magdulot ng sindak sa buong baryo. Nang gabing yun, habang ang buong Santa Filomena ay natutulog, si Pipito ay gising pa rin. Nakaabang siya sa labas ng bahay. Hawak ang itak at may bote ng alak sa tabi niya. "Kung babalik ang hayop ka, hindi ako tatakbo," bulong niya. Pero hindi bumalik ang nilalang. Ang dumating ay isang matandang babae, si Aling Pasinga, ang matandang kilala bilang hilot at albularya sa kabilang purok. Pepita, narinig ko kay Manggusting ang nangyari. Hindi ito titigil sa'yo." "Bakit naman po? Ano po ba talaga ang gabunan?" Ang gabunan ay ang dating tao, pero sinumpa ng kalikasan dahil sa isang mabigat na kasalanan. Sa bawat henerasyon, may isa o dalawang gabunan na sumisilang. Hindi sila basta namamatay at wala silang inuurungan. Ang gusto lang nila, dugo at kaluluwa ng malalakas ang loob." "Bakit ako?" "Dahil isa ka sa iilang natitirang piniling lumaban, Pipito. At kapag hindi mo nilabanan ang gabunan, ikaw ang magiging susunod." "Kung hindi ko lalabanan ang gabunan, ako ang magiging susunod?" ulit ni Pipito habang mariing nakatitig kay Aling Pasinga. Tumango si Aling Pasinga, saka tumingin sa madilim na bahagi ng kagubatan sa likod ng bahay ni Pipito. "Hindi ka basta pinili ng gabunan, Pipito. Pinili ka dahil may dugo kang matagal nang iniiwasan ng mga nilalang na yon. Hindi mo man alam kung sino ang tunay mong magulang, pero may pinagmulan ka. At ang pinagmulan mong yon may koneksyon sa sumpa." Napabuntong hininga si Pipito. Inilapag niya ang hawak na itak sa bangkong kahoy sa kanaupo.
Kung totoo ang sinasabi po ninyo, anong dapat kong gawin? Bukas, pupunta ka sa bundok ng Santo Rosario. May lalaking nagngangalang Tandang Kalo na misang nakaligtas na isang gabunan. Sa kanya mo malalaman ang susi. Si Tandang Kalo? Di ba matagal nang patay si Tandang Kalo? Hindi ang Tandang Kalo na umampun sa'yo. Isa pa yon. Pareho lang sila ng pangalan. Pero ang matandang ito dating albularyo din. At pinili na lamang na manirahan sa tuktok ng bundok. Mula noong muntik na siyang mamatay sa gabunan noong 1935. Tumango si Pipito, bagamat bakas sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Hindi ako madaling maniwala sa ganito eh. Aniya. Hindi rin ako naghahanap ng paniniwala, Pipito. Ang hinahanap ko'y tapang dahil kung hindi mo ito haharapin, madadamay ang buong baryo sa bangungot na dala ng nilalang. Kinabukasan na, maaga pa lang ay umalis na si Pipito. Bitbit ang maliit na bayong na may laman na 3 pandesala, 1 bote ng tubig at ang lumang itak ni Tandang Kalo. Nilakbay niya ang daan papuntang bundok ng Santo Rosario. Madilim pa rin ang paligid kahit sumisikat na ang araw dahil sa kapal ng mga puno at damuhan. Matapos ang halos 2 oras na paglalakad, narating niya isang maliit na kubo sa gilid ng bangina. May usok na lumalabas sa bubong nito. Lumapit si Pipito at kumatok. Maya-maya, bumukas ang pintuan. Isang payat gusgusin ngunit matalim ang matang matanda ang tumambad sa kanya. Puting-puti ang buhok at may mahaba at gusot na balbas. Nakatingin ito kay Pipito na parabang binabasa ang kanyang pagkatao. Sino ka? Tanong ng matanda. Ako si Pipito. Pinapunta po ako dito ni Aling Pasing. Ang sabi niya, kayo lang ang makakatulong sa akin para talunin ang gabunan. Tahimik ang matanda. Matagal niyang tinitigan si Pipito bago tumango at bumaling sa loob ng kubo. Sige, pumasok ka. Pumasok si Pipito. Mababa ang kisame. Amoy kahoy at tuyong dahon ang loob. May mga palawit ng bawang sa dingding at sa gitna ay may altar na puno ng mga lumang anting-anting at mutya. Nakita mo ba ang gabunan? Oo, matangkad, mabalahibo, malalaki ang kalamnan. Mukha siyang aso pero parang mas matindi pa. Hindi mo pa siya kilala sa tunay niyang anyo. Ang gabunan ay nagkaanyo ng nilalang na takot at galit at pinagmulan. Ang nakita mo ay anyo ng galit mo sa pang-aapi. Napaisip si Pipito. Bakit ako? Dahil ikaw ay tagapagmana, hindi ng lahi ng gabunan, kundi ng lahi ng mga tagabantay. May dugo ka ng mga piniling tagapuksa ng mga nilalang sa ilalim ng dilim. Subalit hindi sapat ang tapang. Kailangan mong pagdaanan ang pagsubok. Anong klaseng pagsubok? Bukas ng hating gabi, sa may yungib ng dalakit, darating ang gabunan. Hindi ka lalaban gamit ang lakas. Lalaban ka gamit ang uling, asin at mutya ng batong alitap-tap na isasama ko sa iyo. Ang gabunan ay hindi tinatalo ng pakikipagsuntukan. Tinatalo siya sa pamamagitan ng pagharang sa kanyang lakas at kanyang gutom. Pagkalipas ng 1 araw, hating gabi na, sa bungad ng yugib ng dalakit, nandoon si Pipito. Kasama niya si Tandang Kalo at si Alberto na nagrepresentang tumulong. May mga nakasinding sulo sa paligid. Nakabalandra sa gitna ng lupa ang aserong bilog na may tabing ng asin at uling sa palibot nito. Nakaabang silang 3. Anong oras darating yun? Tanong ni Alberto hawak ang pamalong kahoy. Malapit na. Kapag dumaan ang malamig na hangin mula sa timog, isa lang ang ibig sabihin niyan. Naririto na ang nilalang. Maya-maya, biglang bumagsak ang temperatura. Umihip ang malamig na simoy na mula sa timog. Ang mga sanga ng puno ay biglang tumikwas sa isang direksyon na parabang may dumaraang hindi nakikita. Dumaan ang ilang segundo. Maya-maya, muling nagpakita ang nilalang. Ang gabunan.
Ngayon mas malaki pa kaysa sa unang pagkikita nila ni Pipito. Halos 7 talampakan ang taas. Matingkad ang pulang mata at ang laway nito ay tumutulo habang nagbubunyang-nyang ang matutulis na pangil. Naglabas na matinis na ungol ang gabunan sa kadahan-dahang lumapit sa bilog na aserong may asina. Ngayon na! Itinapon ni Alberto ang batong alitaptap sa gilid ng bilog. Sa isang iglap, parang lumiyab ang hangin sa paligid. At ang gabunan ay napatras habang dumadaing. Muling umingkas ang nilalang, tumalon at nagpilit na pumasok sa gitna ng bilog. Sumugod si Pipito, hawak ang itak at pinilit isaksak ito sa balikat ng gabunan. Ngunit bago pa tumama ang itak, naglaho ang nilalang na parang usok. Huminto ang oras, tahimik. Nanatiling nakatayo si Pipito sa gitna ng bilog na asin. Hawak pa rin ang itak na dapat sana'y tumama sa balikat ng nilalang. Nanginginig ang kanyang kamay, hindi sa takot kundi sa bigat ng enerhiyang naiwan ng nilalang matapos itong maglaho. Wala na ba siya? Tanong ni Alberto habang dahan-dahang lumalapit mula sa likod ng punong kanyang pinagtataguan. Hindi pa siya napatay. Ang gabunan ay hindi basta-basta umaatras. Babalik yun. Mas babagsik, mas gutom. Muling tumahimik ang paligid. Tanging lagaslas ng ilog sa di kalayuan at huni ng mga kuligliga ang maririnig. Si Pipito ay tumingala sa langit. Ang buwan ay bilog na bilog. Walang ulap, maliwanag ngunit malamig ang hangin. Tandang Kalo, anong susunod nating hakbang? Tayo ay babalik mula sa kubo. Kailangan mo paghandaan ang pangalawang pagsubok. Hindi pa tapos ang gabing to. Pagdating sa kubo ni Tandang Kalo, agad na ipinaghanda si Pipito ng mainit na sabaw ng luya. Nakaupo siya sa palibot at maliit na apoy sa gitna ng kubo habang si Tandang Kalo naman ay nagbubuklat ng lumang aklat na gawa sa balat ng hayop. Bago mo tuluyang mapuksa ang gabunan, kailangan mong harapin ang sarili mo. Sabi ni Tandang Kalo. Ano pong ibig niyong sabihin? May tinatagong galit at sakit sa puso mo. Pipito, ang gabunan ay nakakakuha ng lakas mula sa mga pusong wasak. Kung hindi mo kakayanin lampasan ang sariling multo mo, kakayanin ka ng nilalang. Natahimik si Pipito. Tumayo si Tandang Kalo at lumapit sa isang kahon sa sulok ng kubo. Kinuha niya mula roon ng isang garapon na may laman na itim na likido. Ito ang langis ng baga ng dilim. Ipapahid mo ito sa iyong katawan bago ka pumasok sa dambana ng lihim. Nasa paanan ng bundok ang dambanang iyon. Sa loob nun, haharapin mo ang pinakamalalim mong alaala. Kapag nakalabas ka doon ng buhay, saka palang darating ang huling gabi ng laban. Walang imik si Pipito. Tinanggap niya ang garapon at tumayo. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nagtungo si Pipito sa paanan ng bundok, bitbitang itak at ang garapon ng langis. Sinundan niya ang palatandaan na ibinigay ni Tandang Kalo. Matapos ang halos 30 minutong lakad sa masukal na daan, natagpuan niya ang dambana ng lihim. Isang lumang gusaling bato na natatakpan ng baging at damo. Pumasok siya sa loob. Mabigat ang hangin parang may pinipilit na ilabas mula sa kanyang dibdib. Pinahiran niya ang kanyang katawan ng langis at agad niyang naramdaman ang hapdi sa balat. Kasunod ang biglang pagdilim ng paligid. Nang lumingon siya, wala na ang pintuan ng dambana. Salip isa na lamang itong malalim na kuweba. Sa gitna ng dilim, may boses na naririnig si Pipito. Bakit ka nag-iisa? Napalingon siya sa kanyang likuran. Nandoon ang isang batang lalaki na tila 7 taong gulang lang. Marumi ang mukha, may pasa sa braso at nakasuot ng sira-sirang kamiseta. Ano ginagawa mo rito? Tanong ni Pipito. Hindi mo ba ako kilala? Ako ang batang iniwan. Ako ang batang kinalimutan. Ako si Pipito nung hindi mo pa alam ang tapang.
Napatras si Pipito. Tinignan niyang mabuti ang bata at totoo nga, siya nga iyon. Ang sarili niyang anyo noon noong una siyang iniwan ng kanyang mga magulang sa palengke at pinulot ni Tandang Kalo na siyang patay na ngayon at kapangalan ng albularyo nagtuturo sa kanya. Hindi ko to kailangan maalala, bulong ni Pipito. Pero ito ang kailangan mo nung harapin. Ang sakit na iniiwasan mo, ang galit na tinatago mo, lahat ng yan ang nagpapalakas sa kalaban mo. Lumapit ang batang Pipito. Hawak isang salamin. Ipinakita niya ito sa mas matandang Pipito. Doon nakita niya ang sarili. Hindi bilang barumbado, hindi bilang trabahador, kundi isang bilang nilalang na puno ng hinanakit. Napaluha si Pipito. Lumuhod siya sa harap ng batang sarili at niyakap ito. Patawarin mo ko. Pinilit kong maging matigas. Pero hindi ibig sabihin nun, iwala na ako nararamdaman. Biglang lumiwanag ang paligid. Nawala ang bata at ang kuweba ay muling naging dambana. Tumayo si Pipito at sa harapan niya ay nandoon ang isang puting bato na may nakaukit na hugis ng alon at araw. Kinuha niya ito at agad na lumabas ng dambana. Pagbalik sa kubo, sinalubong siya ni Tandang Kalo at Alberto. Taglay mo na ang mutya. Isa na lang ang kulang, ang mismong oras ng wakas. Kailan yun? Ngayong gabi. Pagsapit ng gabi, bumalik sila sa yungib ng dalakit. Sa pagkakataong ito, mas malawak ang inihandang bilog. May 3 bilog sa loob ng isa't isa at asin at mga dahon ng banaba. Sa gitna, tumayo si Pipito. Nakasuksok sa kanyang bewang ang itak, habang nasa kanyang dibdiba ang mutya ng batong puti. Tahimik ang paligid hanggang sa muling dumating ang malamig na hangin mula sa timog. Pumasok sa paligid ang malamig na hangin mula sa timog. Unti-unting lumipad ang mga tuyong dahon sa paligid ng yungib ng dalakit. Ang mga sulo ay kumikislap, tila nanginginig sa papalapit na nilalang. Naramdaman ni Pipito ang pagbigat ng hangin. Nanigas ang kanyang mga balikat, ngunit matatag ang kanyang paninindigan. Nakatayo siya sa gitna ng mga bilog at dahon ng banaba. Maya-maya pa'y may mabigat na yapag na dumating sa loob ng yungib. Mula sa pinakailalim, lumitaw ang gabunan. Mas malaki na ngayon, mas mabalahibo, mas mapula ang mga mata. Umuugong ang paghinga nito at ang kuko ay tila mas tumalim pa. Tandang Kalo, iba na ang anyo niya. Dahil nararamdaman niyang tapos na ang paghahanda, handa na rin siyang lumamon. Sagot ni Tandang Kalo, hawak ang isang butilyang may lamang puting usok. Humakbang papalapit ang gabunan at gaya ng dati, ngayon ay hindi siya agad umatake. Tila may pag-aalinlangan, tila may kinikilatis sa katawan ni Pipito. Ang mga mata nito ay nakatitig sa mutya ng batong puti na nakasabit sa dibdiba ng binata. Dito ka lang. Walang ibang makakalaban sa gabunan kundi si Pipito lang. Bumuelo ang gabunan. Isang iglap lang ay tumalon sa ere at sumubok pumasok sa loob ng panangga. Ngunit nang tumama ang paa nito sa gilid ng bilog, bigla itong napaurong. Parang may humahatak pabalik. Napakalakas ng sigaw ng gabunan. Sabay galit na kinawayan ng kanyang mga kuko. Dumadagit ng mga sanga at bato sa paligid. Ngayon na, Pipito. Ilabas mo ang anting-anting. Sigaw ni Tandang Kalo. Agad niyang hinawakan iyon. Hawak niya ito sa kaliwang kamay habang ang kanan ay nakahawak sa itak. Tumindig ang gabunan sa gitna ng dilim. Pumelo ulit at sinugod si Pipito. Sa isang iglap, nabasag ang panlabas na bilog ng dahon ng banaba. Pumasok ang nilalang sa ikalawang bilog ng asin. Umuga ang lupa. Ang mga sulo ay nawalan ng apoy. At naramdaman ni Pipito ang paglapit ng kamatayan. Ngunit nananatili siya sa gitna. Hindi siya umatras.
Iniangat niya ang anting-anting sabay sigaw. Isang bugso ng liwanag ang lumabas mula sa anting-anting. Napatras ang gabunan. Nabulag ang mga mata. Napatungal sa sobrang sakit pero hindi ito tumigil. Tumalon ito sa pinakaloob na bilog. Ang bilog na uling. At doon ay sinunggaban si Pipito. Napaigkas si Pipito papuntang kanan. Dumaan ang kuko ng gabunan sa kanyang balikat. Dugo ang bumulwak. Ngunit bago pa muling makabangon ang nilalang, inundayan ni Pipito ng matinding taga ang leeg nito gamit ang itak. Tumama ang itak. Sa unang pagkakataon, narinig ni Pipito ang tunog ng kalansin ng bakal sa buto nito. Tumilapon ang gabunan. Napahandusay ito sa gilid. Nangingisay, ngunit hindi pa rin patay. Kumapang ito pabalik. Ngayon mas mabilis, mas mabangis. Tumayo si Pipito, tinapakan ang mutya sa lupa, saka sinigawan ang nilalang. "Dito ka, hayop ka! Kung ako ang gusto mo, tapusin mo na!" Sumugod ang gabunan. Umigkas at muling nagtangkang dakmain si Pipito. Ngunit sa gitna ng pagtalon nito, biglang itinapon ni Alberto ang bote ng usok na hawak ni Tandang Kalo. Tumama ito sa hangin at sumabog sa ere. Bumalot ang puting usok sa paligid ng gabunan. Sa isang iglap, para itong nilamon ng ulap. Napasigaw ito sa sobrang hirap. Muli, lumapit si Pipito, buhat ang itak. Sa pagkakataong ito, wala nang pag-aalinlangan. Tumalon siya sa likod ng gabunan. Inundayan ito ng sunod-sunod na taga. Sa batok, sa balikat, sa likod. Bawat tama ay may kasamang sigaw, hindi lamang ng galit kundi lahat ng sakit na pinagdaanan niya simula pagkabata. Para sa mga inulila, para sa mga pinabayaan, para sa sarili kong kalayaan. Isang malakas na udyok ng itak ang tumapos sa laban. Tumama ito sa leeg ng gabunan at narinig nilang lahat ang malalim na bitak sa laman at buto nito. Bumagsak ang gabunan. Humihingal si Pipito. Nakaluhod siya sa tabi ng nilalang. Umiiyak hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas natapos na ang laban. Lumapit si Tandang Kalo at Alberto. Pinagmasdan nila ang katawan ng nilalang. Unti-unting naglalaho, nagiging abo na tinangay ng hangin. Tapos na, ang gabunan ay wala na. Pero si Pipito tahimik pa rin. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik si Pipito sa palengke. May benda ang kanyang balikat at bagamat maraming pilat sa katawan, nakangiti siya habang buhat ang sako ng gulay. Hoy Pepito, ayos ka na ba? Mas matatag pa sa semento. Sagot ni Pipito sa ngumiti. Akala ko titigil ka na sa pagiging trabahador. Biro ni Roxanne, tendera ng isda. Anong gagawin ko? Hindi naman ako marunong magpahinga. Tumawa ang mga tao sa palengke at sa gitna ng halakhakan at amoy ng panibagong araw, tahimik na lumakad si Pipito sa gitna ng palengke. Hindi na lang basta isang barumbadot lasenggo. Isa na siyang lalaking humarap sa nilalang na sa kadiliman sumisilang at nagtagumpay. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nagising si Pipito sa mahinang katok sa kanyang pintuan. Nakaalalay pa rin ang benda sa balikat niya, ngunit mas magaan na ang pakiramdam niya sa kanyang katawan. Tumungaw siya sa bintana. Nakita niya si Alberto. Magandang umaga tol, meron daw importanteng sasabihin sa atin si Tandang Kalo. Lumabas kaagad si Pipito, suot ang lumang kamiseta at itim na pantalon. Wala pa man silang almusal ay sabay na silang tumungo sa kubo ni Tandang Kalo sa dulo ng barangay sa tabi ng ilog. Pagdating nila, nakasalubong agad nila ang matanda. Nakaupo ito sa harap ng mesa. May nakalapag na itim na kahon sa ibabaw nito. Sa gilid ay may papel na may mga ukit at sinaunang baybayin at tila may inukit na bilog sa lupa sa paligid ng kubo.
Opo kaya. Utos ni Tandang Kalo habang tinuturo ang dalawang bangkito sa harap niya. May kailangan kayong malaman, lalo ka na Pipito. Napatingin si Pipito kay Alberto saka umupo. Akala mo tapos na ano? Tanong ng matanda. Hindi umaalis ang tingin kay Pipito. Hindi ko na nga alam kung anong mararamdaman ko eh. Parang ang gaan pero may kulang. Dahil hindi lang isa ang gabunan. Napataas ang ulo ni Pipito. Ang nilalang na napatay mo sa yungib ng dalakit, siya ay tinatawag na gabunan ng Timog. Isa siya sa 3 anak ng mas matandang gabunan na matagal nang natutulog sa pusod ng kagubatan. Ang pinatay mo ay ang pinakamarahas pero hindi siya ang pinakamatanda at hindi siya ang pinakadelikado. Nanlamig ang katawan ni Pipito. Sa bawat gabunan, may tanda ng pagkakakilanlan. Sa Timog, mukhang aso, mabalahibo at barumbado. Sa Hilaga, mas mapanlin lang. Nakakausap ngunit lason ang bawat salita. Sa Kanluran, ang pinakamatanda at siya ang tinuturing na hari ng lahi nilang aswang. Anong ibig niyo pong sabihin, Tandang Kalo? Meron pa kaming kakalabanin? At kung hindi kikilos si Pipito, mauulit ang dilim na mas maraming baryo sa Visayas at Mindanao. Tumayo si Tandang Kalo sa kadahan-dahan binuksan ng itim na kahona. Mula doon, inilabas niya ang isang balumbon ng balat ng hayop. Binuksan niya ito at ipinakita sa kanila ang isang lumang mapa, hindi tulad ng karaniwang mapa dahil walang pangalan ang mga lugar, kundi tuldok ng mga lugar na pinangyarihan ng mga pagpatay mula pa noong panahon ng Kastila. Bawat pulang marka may aswang na nagasik ng lagim. Lahat ng ito, iisa lang ang ugat, ang lahi ng gabunan. Lumapit si Pipito. Pinasadahan ng tingin ang mapa. Napansin niya ang pulang marka sa mismong lugar ng kanilang baryo. May isa pang marka sa may kapatagan ng Sinamar malapit sa Sultan Kudarat. Iyon ang susunod nilang paglipat. Gusto mong pumunta ako doon? Tanong ni Pipito. Hindi ko gustong ipilit, pero ikaw ang kayang humarap sa kanila. Ang anting-anting na nagligtas sa iyo, hindi lang yan basta proteksyon. Yan ay selyo ng dambana ng lihim na itinalaga sa mga tagapagtanggol ng liwanag. Hindi ka mag-isa. Sasamahan kita. Wala na tayong babalikan kung hindi natin pipigilan ang mga hayop na yan. Singit ni Alberto. Nagkatinginan ang dalawa. Matatag walang alinlangan. Pagkaraan ng 3 araw, naglakbay sina Pipito at Alberto patungo sa kapatagan ng Sinamara. Ang lugar ay puno ng taniman ng tubo at sa gabi ay halos walang ilaw na makikita. Magsasaka ang karamihan sa mga tao doon at sa gitna ng baryo ay may lumang kapilya na gawa sa bato. Pinatuloy sila ni Kapitan Moises, ang pinuno ng baryo, sa isang maliit na kubo sa gilid ng taniman. Napansin niyo bang may kakaibang nangyayari dito? Tanong ni Pipito sa kapitan habang kumakain sila ng tinolang manok. 3 linggo na may nawawala tuwing kabilugan ng buwan. Una, mga hayop, kalabaw, kambing, tapos isang mangingisdang binata, si Luis. Wala ni anino niya, hanggang ngayon hindi pa natatagpuan. Sabi ng kapitan. May nakita ba kayong kakaiba bago siya nawala? Meron. Ito raw ay huling sulat na isinulat ni Luis bago siya nawala, naiwan sa mesa niya. Kinuha ni Pipito ang papel at ito ay binasa. At ang nakalagay doon, may nilalang sa palayan. Madilim ngunit hindi ako natatakot. Tila tinawag ako. Pumunta ako. Babalik ako mamayang gabi. Iyon ang nakalagay sa sulat. Maya-maya, biglang lumamig ang paligid. Napatingin si Alberto sa bintana. Lumalalim na ang gabi. Ngayong gabi, kabilugan ng buwan. Hawak pa rin niya ang papel. Bukas, hindi na kami magtataka kung may isa na namang mawawala. Ngunit ngumiti si Pipito sabay tayo mula sa hapag.
Hindi ngayon, Kap. Hindi habang narito kami. Nang tuluyan ng lumubog ang araw, tahimik na ang buong kapatagan ng Sinamara. Ang hangin ay malamig at ang langit ay maliwanag sa liwanag ng kabilugan ng buwan. Wala ni isang tao sa kalsada, maging sa gitna ng baryo ay sarado ang mga bahay at tindahan. Tanging ang mga kuliglig ang naririnig at ang malalayong tahol ng aso. Sa loob ng kubo, naghahanda sina Pipito at Alberto. Nakasuot sila ng may itim na kasuotan. May baong itak at kutsilyong may ukit ng sinauna. Sa bulsa ni Pipito ay naroon pa rin ang kanyang anting-anting. Alam mo na kung saan tayo pupunta? Tanong ni Alberto habang naglalagay ng itim na langis sa dulo ng kanyang itak. Sa likod ng palayan kung saan huling nakita si Luis. Doon nagsimula ang lahat, sabi ni Pipito. Hindi pa man sumasapit ang hating gabi ay lumakad na silang dalawa. Dahan-dahan at walang ingay. Bitbit ang mga armas, nilakbay nila ang pilapil ng palayan. Hanggang marating nila ang makapal na bahagi ng taniman na may tila nilulumot na punong kahoy sa gitna nito. Doon napansin ni Pipito ang mga yapak sa lupa. Hindi normal na yapak, malalaki, malalim at tila may apat na matutulis na kuko. Narito na nga siya. Bulong ni Alberto. Biglang tumahimik ang paligid. Matinding hangin ang umihip. Matinding hangin ang umihip. Umihip ito ng biglaan mula sa kanluran at nang lingunin nila, naroon na ang isang nilalang na sinlaki ng kalabaw. Balot ng makapal na itim na balahibo. Nakalawit ang mahabang dila at ang muka ay tila pinaghalong aso at paniki. Ang kanyang mga mata ay pula at ang mga kuko ay tila bakal na kayang sumira ng kahit anong bagay. Gabunan! Bulong ni Pipito habang dahan-dahang humahawak sa kanyang itak. Ngunit bago pa sila makagalaw, nagsalita ang nilalang. Kayo ang pumatay sa aking kapatid. Ngayon kayo ang magbabayad. Bigla nitong nilundag si Alberto. Mabilis ang galaw ngunit maagap si Alberto. Naipangsangga niya ang kanyang itak, kaya nagkahiwa ang kaliwang hita ng nilalang. Napaalulong ito sa sakit at agad na tumalbog pabalik sa dilima. Nagpalitan ng tingin sina Pipito at Alberto. Hindi na kailangan magsalita, alam na nila ang susunod na hakbang. Hinabol nila ang nilalang patungo sa likod ng kagubatan. Mas matarik doon, mas masukal at may matandang hukay sa gitna. Tila isang abandonadong balon na binabalutan ng ugat at lumot. Doon biglang nawala ang nilalang. Pipito, wala na siya. Hindi siya nawala, nasa ilalim siya. Biglang nagkaroon ng pagyanig sa lupa. Ang balon ay naglabas ng kulay itim na usok at mula doon lumitaw muli ang gabunan. Ngunit ngayon ay may kasamang apat na nilalang. Walang anyo ang mga ito, puro itim, parang hangin at may mga mata ring pula na nagliliyab. Nagpapatawag siya ng mga kaluluwa ng mga pinaslang niya, sabi ni Pipito. Paano natin lalabanan? Hindi natin kayo sakta ng mga yan. Tanong ni Alberto habang unti-unting napapalibutan sila ng mga anino. Hinugot ni Pipito ang anting-anting. Nagsimulang manginig ito sa kanyang kamay. Nagniningning umiinit at nang iangat niya ito, lumabas ang bughaw na liwanag mula dito na tila sumisiklab sa dilima. Napatras ang mga nilalang habang napapasigaw. Gamitin mo ang liwanag, sigaw ni Alberto. Itinaas ni Pipito ang anting-anting saka inusal sa isipan ang dasal na tinuro ni Tandang Kalo. Pumikit siya at tinutok ang anting-anting sa gitna ng hukay. Isang malakas na pagsabog ng bughaw na liwanag ang kumawala. Ang mga nilalang ay napapasigaw, nagsanib at unti-unting naglaho. Ang gabunan ay napaluhod, tila nasusunog ang kanyang balat. Magbabayad kayo sa bandang huli, sigaw ng gabunan.
bago ito tuluyang nilamon ng liwanag at sumabog sa hangin na parang alikabok. Nang magbalik ang katahimikan, hiningal sila. Ang paligid ay muling binalot ng lamig, ngunit wala nang aninong gumagalaw. Tuluyan nang nawasak ang itim na hukay at ang liwanag ng buwan ay muling bumalot sa kapatagan. Isa pa lang yun. Sabi ni Alberto habang bumubunot ng putol na sanga upang ibang suporta sa kanyang paa. Dalawa na ang anak ng gabunan ang napatay natin. Pero ang pinakamatanda ang gabunan ng kanluran. Yun ang susunod. Nilingon nila ang silangan kung saan papalapit na ang liwanag ng umaga. Hindi pa tapos ang laban. Pagsikat ng araw, hindi pa rin bumalik sina Pepito at Alberto sa baryo. Nakaupo sila sa gilid ng sirasirang balon, pawisan. May mga galos sa katawan. Sa kanilang paligid ay kalat ang abo ng mga nilamon ng liwanag. Mas malakas ang susunod. Kung ito ang anak ng gabunan, paano pa kaya yung mismong pinuno nila? Hindi tayo pwedeng umatras. Pag umatras tayo, sila ang susunod na lalapit sa atin. Wala nang ligtas sa gabi. Tumango si Alberto. Kinuha niya ang binalot na tuyo at kanin mula sa kanyang bag at iniabot ang kalahati kay Pepito. Tahimik silang kumain habang ang kanilang isipan ay abala sa susunod na hakbang. Kinagabihan, bumalik sila sa baryo. Ang mga tao ay muling nagtipon sa tahanan ni Aling Marcela, ang matandang ginang na siyang nag-alaga kay Luis bago ito mawala. Nandoon si Kapitan Ernesto, ilang kagawad at ang albularyong si Kaapong Banoy. Ano ang balita? Tanong ni Kapitan Ernesto habang hawak ang isang lumang mapa ng buong San Antonio. Napatay namin ng gabunan sa Hilaga. Pero may mas malakas pa at mas matanda. Ang gabunan ng kanluran. Siya ang ugat ng lahat. Biglang nagsalita si Kaapong Banoy habang mariing nakatitig kay Pepito. Alam ko kung saan mo siya mahahanap, pero hindi basta-basta ang lugar na yon. Saan po? Tanong ni Alberto. Sa bundok ng Pangayawan, doon sa likod ng lungaw ng Matang Itim. Isa iyong lumang kuweba na pinaniniwala ang tirahan ng mga engkanto, pero hindi basta engkanto ang naroroon. Isa iyong pugad ng mga halimaw. Lumamig ang hangin sa silida. Walang kumibo. Kaya ninyong tuldukan ang lahat ng ito. Ngunit kailangan niyong dalhin ang itim na abo mula sa sinunog ng hukay na gabunan. Ihalo niyo sa langis ng barakong saging. Saka pahiran ang inyong balat. Yan lamang ang proteksyon ninyo laban sa usok ng kamatayan sa loob ng lungaw. Kinabukasan, maagang tumungo sina Pepito at Alberto sa gilid ng gubat, dala ang mga tagubilin ni Kaapong Banoy. Tinipon nila ang abo ng gabunan. Saka niluto ito kasama ang langis ng barakong saging sa isang palayok na putik. Inabot ng maghapon ang paghahanda. Bago tuluyang pumasok sa kagubatan patungong Pangayawan, sinadya muna ni Pepito ang puntod ng kanyang ama sa lumang sementeryo. Doon siya lumuhod, nananalangin at mahigpit na pinisil ang kanyang anting-anting. Ama, kung naririnig mo ko, gabayan mo ko. Hindi lang ito laban para sa akin. Laban ito para makamit ang kapayapaan sa buong baryo. Sa pag-alis nila, ilang kabataan ang nag-abot ng baon. Tuyo, tubig at isang lumang rosaryo na may kruspihong yari sa tanso. Inilagay iyon ni Alberto sa kanyang leeg. Pagdating nila sa paanan ng bundok ng Pangayawan, hating gabi na. Matarik ang daan, madulas at puro tinik. Walang ingay maliban sa mga huni ng uwak at kaluskos ng mga insekto. Paglapit nila sa bungad ng lungaw ng Matang Itim, bumalot ang mabahong amoy na tila bulok na karne at usok na may halong asopre.
Handa ka na ba? Tanong ni Pipito habang pinapahid ang timpladong langis sa kanyang katawan. Hindi, pero wala na tayong atrasan pa. Sagot ni Alberto. Pumasok sila sa lungaw. Sa loob madilim at siksik ang hangin. Ilang beses silang halos matalisod sa mga ugat ng punong sumanib sa bato. Daan-daan ang mga buto sa paligid. Tao, hayop, mga hindi mapaliwanag ang hugis. Ilang metro pa ang nilakad nila nang makarinig sila ng isang mahinang ugong. Mula sa dilim, unti-unting lumitaw ang mga pulang mata. 1, 2, 3, hanggang maging 12. Mga gabunan. Mas maliit kaysa sa huling nilabanan nila, ngunit mabilis, parang mga asong ulol na gutom at baliwa. Sumugod ang una, hinampas ito ni Pipito ng itak, sumambulat ang itim na dugo. Umatras ang iba, pero sa likuran ay lumabas ang mas malaki. Mas malalim ang paghinga at ang balahibo ay kulay abong pilak. Nag-angat ito ng 2 kamay. Biglang lumamig ang hangin. Tumigil ang mga kasama nito. Tumingin ang gabunan sa kanila. Hindi na parang hayop, kundi parang taong may isip at puso. Kayong dalawa, bakit ninyo ginising ang natutulog? Hindi kami ang unang umatake. Kayo ang sumira ng mga pamilya sa aming baryo. Kayo ang pumatay sa kabataan. Kayo ang dahilan kung bakit wala nang makatulog ng mahimbing sa aming lugar. Umiling ang gabunan. Matagal na kaming narito, bago pa man itatag ang baryo ninyo. Dito kami ipinanganak. Dito kami lalaban. Ngunit hindi ito ang inyong mundo. Laban kung laban. Tumayo ang gabunan at ang kanyang anino ay lumaki. Kumalat sa buong kuweba. Ang kanyang katawan ay biglang lumobo. Naging halimaw na sinlaki ng bahay. Ang mga mata nito ay tila nag-aapoy. Tayo na! Sigaw ni Pipito habang iniaangat ang kanyang itak at tumindig na parang mandirigma. Sumugod si Pipito habang hawak ang kanyang itak na kumikislap sa liwanag ng gaserang kanilang bitbit. Malakas ang tibok ng kanyang dibdib, ngunit matatag ang kanyang paninindigan. Umalingaw-ngaw ang tunog ng kanyang yabag sa batuhang sahig ng kuweba, kasabay ng ungol ng mga aninong nakapaligid. Mabilis niyang tinaga ang unang gabunan na lumapit sa kanya. Naputol ang leeg nito at tumilamsik ang malapot na itim na dugo. Mabilis ang sumunod na 3, pero hinarap ito ni Alberto. Bagamat may sugat pa sa binti, buong lakas siyang lumaban gamit ang sibat na binindisyonan ni Kaapong Banoy. Alberto, sa kanan mo! Sigaw ni Pipito. Umiwas si Alberto sa isang gabunan na nagtangkang kagatin ang kanyang balikat. Mabilis niyang inilusot ang sibat sa tiyan nito, saka tinulak palayo. Sa bawat patak ng itim na dugo ay tila humihina ang usok na bumabalot sa paligid. Ngunit hindi pa nila natutumbok ang pinuno, ang gabunan. Sa kaloob-looban ng kuweba, naroon ito, nakaupo sa isang trono na tila gawa sa buto ng mga tao. Ang aninong bumabalot sa katawan nito ay hindi karaniwang kadiliman. May anyo ito, parang kasaysayan ng lahat ng kasamaan. Nakatitig ito kay Pipito na ngayon unti-unting lumalapit. Walang sino man ang makakatawid mula rito ng buhay. Dugo ang hiningi ng lugar na ito at ako ang tagapag-ingat ng bawat sigaw ng takot sa bayan ninyong makasalanan. Hindi kami nanirito para sa awa mo. Narito kami para tapusin ka. Nagngit-ngit ang halimaw. Umangat ito mula sa trono at unti-unting nagbagong anyo. Ang katawan nito nga dating hugis tao, ngayon naging dambuhala. 3 ulunan, 6 na braso, at mga kuko nitong matatalas na tila punyala. Umuga ang buong kuweba. Gumuho ang ilang bahagi ng kisame nito, at mula sa mga bitak ay nagsilabasan ang maliliit muli na gabunan, tila mga anak ng gabi.
Pinalibutan nila si Pepito at Alberto. Wala na tayong oras. Dapat tapusin na natin ang pinuno. Pag napatay siya, mawawala ang mga to. Tumango si Pepito. Ako nang bahala sa kanya. Ikaw na umalalay sa paligid. Tumalon si Pepito pataas. Tinangkang abutin ang isa sa mga braso ng gabunan. Tinagaan niya ito ngunit tumalbog ang itak. Tila yari sa bakal ang balat ng nilalanga. Dumapo ang isang suntok sa kanyang dibdib at tumalsik siya sa pader ng kuweba. Nanginig ang kanyang katawan pero agad siyang bumangon. Hindi sapat ang lakas. Naalala niya ang ibinigay ni Kaapong Banoy, isang maliit na garapon na may laman ng langis ng barakong saging at durog na abo ng gabunan. Binuksan niya ito at muling ipinahid sa talim ng kanyang itak. Bigla itong kumislap, puti ang liwanag at parang apoy na hindi mainit. Maya-maya tumalon siyang muli. Sa pagkakataong ito, sinaksak niya ang leeg ng gabunan at sumambulat ang liwanag dito. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng halimaw kasabay ng pag-uga ng buong kuweba. Isa-isang bumagsak ang mga gabunan sa paligid. Nangisay ang mga ito sa kanaging abo. Anong ginawa mo? Usal ng pinuno ng mga gabunan. Hawak ang dumudugong leeg. Ginamit ko ang sarili mong laman at dugo laban sa'yo. Sagot ni Pepito. Dahan-dahang lumapit si Alberto. Nagtagumpay ka ba? Hindi pa. Hanggang di natin pinupuksa ang pinagmulan, babalik at babalik sila. Itinaas niya ang itak at buong lakas na itinarak sa dibdib ng gabunan. Umalingaw-ngaw ang huling sigaw nito. Isang sigaw na tila kumakawala mula sa kasaysayan ng kasamaan. Pumailan lang ang liwanag sa loob ng kuweba. Nagsimulang gumuho ang mga pader. Tumakbo na tayo! Mabilis silang tumakbo palabas habang ang buong lungaw ay nagkabitak-bitak at bumagsak ang mga bato. Paglabas nila, sumabog ang loob ng bundok. Umakyat ang usok na kulay abo at sa kasunod ang kakaibang katahimikan. Hating gabi na ngunit ang langit ay maliwanag, puno ng bituin at sa kauna-unahang pagkakataon naramdaman ni Pepito na tunay na ligtas na muli ang baryo. Ngunit alam niya, ang laban ay nariyan lang. Umugong pa sa tenga ni Pepito ang halakhak ng nilalang habang binabagsakan ng pawisang palad ang batok niya. Nanginginig ang kanyang tuhod pero nanatiling buo ang kanyang tapang. Humigop siya ng hangin. Iniangat ang gulok na hawak niya. Kung mamamatay ako ngayong gabi, hihilahin kita sa impyerno. Hayop ka! Singhal ni Pepito nang biglang sumiklab ang liwanag mula sa kaliwa niya. May siga! Sigaw ng matandang lalaki. Si Mang Andoy pala ang mag-uuling sa tabing ilog, may dalang sulo. Kasunod ang ilan pang mga kalalakihan. Diyos ko, Santa Maria Santissima! Bulalas ng isa na makita ang gabunang hayop. Mukhang aso ang katawan at buhok na parang himulmul ng nyog sa kabuuan ng katawan. Hindi na nag-aksaya ng panahon ang nilalang. Tumakbo ito paalis, tumalon sa ilog at tumalilis patungong kagubatan. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga lalaki habang humahabol. May mga dalang itak at gulok pero masyado nang mabilis ang nilalang. Bagsak si Pepito sa lupa, nangingisay, nanginginig. Nangilid ang luha habang hawak pa rin ang gulok na puno ng dugo. Lumapit si Mang Andoy. Pepito, buhay ka! Anak ng tipaklong, anong nilalang yon? Hindi ko alam kung bangungot ba o bangungot talaga to. Bulong ni Pepito habang pilit na tumatayo. Makaraan ang 2 araw. Ibinalita ni Kapitan na wala nang nababalitang alagang hayop na nawawala o kinakatay sa gabi. Tahimik ang buong baryo pero sa katahimikan na yon may gumagapang na takot sa puso ng mga tao. Sa tindahan ni Aling Sabela,
Palihim ang bulungan ng matatanda. Naku, baka bumalik pa yon. Walang iya. Yung halimaw na yon, pati aso ni Kartik pinatulan. Pero si Pipito, anak ng tinapa, sinagupa. Nakatambay si Pipito sa ilalim ng punong mangga. May hawak na bote ng lambanog pero hindi tulad ng dati. Tahimik siya, malalim ang iniisip. Nawala na ang dating barumbadot, sigaw ng sigaw. Ngayon halos hindi mo na maririnig ang boses, maliban sa buntong hininga. Lumapit si Cardo, isa sa mga batang tendero sa palengke. Kuya Pipito, ikaw na talaga ang bayani dito sa atin. Hindi ako bayani. Lasinggero lang ako na sinumpong ng tapang. Ngunit sa puso ng mga taga-baryo, lalaking pinangatawanan ang laban kahit walang naniniwala sa kanya ay higit pa sa isang bayani. Lumipas ang ilang buwan, naging normal ulit ang takbo ng buhay. Pero may mga gabi na sa kailaliman ng dilim, may naririnig pa rin silang alulong. Malayo parang alon ng hangin, pero may ibang tunog parang halakhak. Hindi na muling nakita ang pinunong pinagmulan ng mga gabunan, pero may isang alamat ng isinasalin-salin mula sa mga matatanda, sa mga bata at sa mga dayo. Na minsan noong taong 1961, isang barumbado, lasinggero at makulit na lalaki ang humarap sa isang nilalang mula sa kadiliman at hindi umatras.